Hello mga kabady, ang ating reaction video ngayon ay tungkol sa nangyaring Senate hearing. Doon ay pinagalitan ni Senator Raffy Tulfo ang representative ng BIR dahil sa mabagal sa pag-asikaso ng mga reklamo. At gusto rin paimbestigahan ni Senator Raffy Tulfo ang pamilya Diskaya sa kanilang pag-import o pagbili ng mga mamahaling sasakyan. At doon ay pinagalitan din ni Senator Raffy Tulfo ang representative ng DPWH. Panoorin natin ang video. Kanina nabanggit ni Senator Soto na yung dealer na inamin naman ng mga Diskaya ang pinagkukunan nilang kanilang luxury vehicles ay yung company na involved sa pagpasok dito ng Ducati na hindi nagbayad ng tax kaya hinila kasi in-expose ko yon. So my question dito sa mga taga sa Diskaya, mag-provide kayo, are you willing to provide all those documents from the Bureau of Customs na to make sure na nagbayad kayo talaga nung tamang buwis doon sa mga luxury vehicles ninyo na pinalaway nyo sa taong bayan na 28 you said? And also, Mr. Chair, siguro patawag na natin yung Bureau of Customs kasi malay mo, meron nga korupsyon doon sa mga project nila. Pati ba naman sa pagbayad ng buwis, lulukuhin pa tayo. So baka meron tayong mahila doon. Are you willing? Yes po. Okay. Number two, dito sa BIR. BIR, nabalitaan nyo, of course, last year, palumabas yung video na in-interview itong mga Diskaya tungkol sa kanilang mga ari-arian na sobrang lavish. Nag-issue kayo ng LOA against them? After na makita yung video? Letter of authority? Letter of authority to a corporation. But did you do that? Your Honor, please. Ginawa nyo ba yun para sa Yes, mga Your Diskaya? Honor. There was a letter of authority. Ano pong lumitaw doon sa result ng... It is still an ongoing investigation, Your Honor. 1 year ago pa? I think the LOA was issued 20, if I'm not mistaken, late 2024 or early 2025. Kaya nga, bakit ang tagal? Samantalang pag nag-issue ka ng LOA sa mga Chinese, sa mga beer houses, in 2 weeks na natatapos agad. Siyempre, nagkakaroon ng under the table. So bakit dito ang tagal? There's we observe some procedures. No, I don't want to. Hindi acceptable yan. Marami akong kaibigan ng mga businessmen, mga Chinese karamihan na nagsusumbong sa akin. Pinapadala nyo ng LOA randomly kahit na alam nyo na walang kasalanan. Gusto nyo lang sigurong maharas or ma-check yung status ng kanilang tax payments. Initial nyo ng LOA. In matters of 2 weeks, maximum 1 month, lumalabas ng resulta ng LOA, nagbabayad na yung Chinese na sinasabi nyo kulang at nagbabayad sila on the side kung kanino man yung Poncio Pilato. Now, dito sa Diskaya, inaabot kayo na matagal. Bakit tumatagal? Dahil nagtatawaran pa? Most of this time that we're consuming, Your Honor, is gathering of some documents from third-party sources verifying the initial information gathered. No, you don't gather documents. They are the ones who should provide you all the documents necessary for you to prove your point. Yes, Your Honor. That's Which you are doing it. Again, babalik ako dun. Ang tagal-tagal nyo mag-audit sa mga tulad ng mga Diskaya, pero pag sa mga maliit na negosyante na gusto nyong harasin, ang bilis nyo agad maglabas ng LOA at saka yung result ng inyong investigation, sabi ko nga, 2 weeks lang. In fact, I can provide you names of people na pinirahan nyo dahil sa LOA na yan. Pero mga ito, ang tagal. Bakit? Nagtatawaran kayo? No, the status of No, this ongoing gusto ko next time, investigation. lahat ng mga contractors na na-issue nyo ng LOA, even DPWH officials, ilabas nyo na agad yung resulta. Huwag nang patagalin pa. Huwag nang mag-antay pa kayo ng something. Now, District Engineer ng DPWH, Assistant District Engineer ng DPWH, Bulacan. The name is Bryce. Etong taon to, meron siyang Ferrari, meron siyang Lamborghini at nakapangalan pa sa wife niya. Okay, alam niyo ba ito? Monitor niyo ito, mga taga-DPWH? His name is Bryce. And he owns a Lamborghini, he owns a Ferrari, and he goes to the casino almost every single night. At meron tayong mga video niyan, pwede tayo humingi ng video niyan sa Soler, sa Okada, at makikita yung pagmumukha niya doon sa VIP room. For the So, hindi niyo monitor to? For the information of Senator Tulfo, his real name is Bryce Erickson Hernandez. There you go. He is the Assistant District Engineer. Andito ba siya? He is not here.
Ito po yung district engineer, Your Honor, No, Mr. ang Chair. tinatanong ni Senator Tulfo, si Bryce. Wala po yata. Okay. So, my next question, wala pa. So, imbestigahan niyo po yon. Kaya naman, at saka gusto ko yung Ferrari niya at saka Lamborghini hilain at i-auction in favor of the government. Kasi I'm sure yung pera yun galing sa korupsyon yun. Wala siyang karapatan na magkaroon ng ganong klaseng ari-arian tapos nagkakasino pa. Monitor niyo yun. Okay? Now, next. Iloilo City Mayor Raisa Treña said flood control projects in Iloilo under St. Timothy and Alpha and Omega are non-functional, which caused flooding worth 560 million. So, naka-recover na ba dito tayo in terms of warranty? DPWH? Yung sa project na yon? Wala po akong idea, Mr. Chair, Your Honor. Well, dapat magkaroon kayo ng idea by now. Alam niyo naman po, magkakaroon tayo ng hearing ganito. Dapat inimbestigan niyo lahat ng mga project na questionable. Ito, lumabas sa media to, na-question ni Mayor Treñas. So, go and investigate this. Okay. Now, dalawa na lang. Paano tayo nakakabawi doon sa mga proyekto na mga ghost projects or yung mga delayed? Di ba, meron yung tinatawag na performance bond. So, Meron din pong retention money na hindi marirelease kung hindi pa nakompleto yung project. now, kung hindi pa nakumpleto ang project dahil delayed, di ba may tinatawag na liquidated damages? Meron din po. Magkano na po, magkano na po nasingil doon sa mga liquidated damages and give me a list of those projects na matagal ng delayed o yung iba pa ghost na dapat yan 1/10 of 1% per day. So kung yung project ay delayed na for 1 year, just imagine, that's hundreds of millions na. Kung pag-ipon-ipon natin, are you doing that? Ayun po ay kukunin natin ng datos sa mga implementing offices kung nakapag-apply po sila ng liquidated damages sa mga delayed projects, Your Honor. Okay, 103 contractors, natanong ko na ito noon, hindi nyo ako nasagot kasi minadali ako noon. 103 contractors blacklisted. Okay, out of these 103 contractors blacklisted dahil nga hindi maganda yung kanilang trabaho, substandard and ghost projects, bakit isa lang ang flood control projects doon? Out of 103. At ngayon, pinag-uusapan natin, sabog-sabog na napakarami pala mga flood control projects na nangyari sa ating bansa. And yet, sa 103 na na-flag down ng DPWH, isa lang bukod tangi ang may kinalaman sa flood control. Why? Mr. Chair, Your Honor, hindi ko po masasagot. Wala po akong... No, I asked this question before. Then, dapat nasagot yun na by now. Kasi, tinanong ko na dapat prepared na kayo. 103, tapos isa lang ang flood control. Parang naglulukuan tayo rito. Di ba? So, next time, pwede siguro, Mr. Chair, obligahan natin mga ito na pag susunod na hearing, i-provide nyo sa amin ang reason kung bakit sa 103, isa lang ang flood control project na ano nyo, na flag down. I-flag ko po sa Director ng Procurement Service, Your Honor, Mr. Chair. Sino siguro sa DPWH in charge of that? Maybe you have to research and ask. Procurement Service po yung ng Central Office po yung in charge ng siguro pagre-recommend. Of course, implementing office po ang makakaalam niyan kung sila ay kailangan i-blacklist o delay sila. Kaya nga, kung kailan nila i-blacklist, so kailan i-blacklist, kaya nga 103 got blacklisted. But unfortunately, out of the 103, only one was involved in flood control project. So ano nangyari doon sa iba? Na pinag-uusapan natin ngayon by the hundreds na. Tama? You follow me? You know what I'm saying, ma'am? Yes, Your Honor. Okay, next time. Siguro next time din, Mr. Chair, dalawa na lang. Papatawag natin itong mga insurance companies. That's a good idea. Patawag natin itong mga insurance companies as well. Kasi pagdating sa warranty, retention money, yung sa faulty projects, ang sinasabi, ang nakarating sa aking information, mabagal daw ang pagbayad nito mga insurance companies. Baka ito mga insurance companies, ito yung mga fly-by-night o house show na which is also owned by some of the people from the DPWH. Kaya hindi nababayaran, nasasayang ng itong mga warranty faulty projects. Yung pag-warranty, pagpakabayad sa kanila.
And then the last but not the least, a couple of months ago, nag-raid ang NBI sa Bulacan sa mga steel mills selling cheap, substandard steel. Okay. Senator Rapi, the insurance commissioner, I think, is present. Is there, nandiyan ba insurance commission? So bakit yun ang reklamo, Mr. What's your name, sir? Regalado, sir. Are you investigating itong mga insurance companies to make sure that they're legit, that they're capable, at meron silang kakayahan magbayad? Dahil ang reklamo din kasi bakit matagal ang pag-process sa pagbayad para doon sa warranty ay mabagal doon yung pag-process nitong mga insurance corporations. Yeah, we managed to settle the claims when they are filed with us. But ganito lang ho yung proseso natin. Insurance companies are sureties. No? They only cover about 30% of the project, and then ang bawat risk po nila ay hanggang 250 million. Kami po, ang jurisdiction namin, ang pwede lang namin magamit is about 5 million. At yung iba po, they have to go to the civil courts to claim. Ang punto po dito is kung hindi makolekta sa mga kontraktor, pwede hong dumiretso ang DPWH sa amin para tulungan sila because these are all callable on demand. Yun po ang ating JPPB at DB. Okay, meron naman pumunta taga DPWH para doon sa proseso na sabi ninyo? The last time I checked, wala po kaming Wala. natatanggap. Bakit wala? Ang dami mga projects na dapat kailangan mabayaran dahil under warranty dahil palpak. And yet, sabi niyo walang pumupunta. Yeah, wala po. At sinasabi ng DPWH, mabagal daw kasi magbayad yung insurance companies. And yet, DPWH doesn't come to you para ilapit. Wala po ang DPWH. Usually ho, it's settled between the DPWH and the contractors. So DPWH, paki-check ba't hindi lumalapit sa insurance company? Yes, Your Honor. Okay, and last, yung mga cheap steel mills na ito'y paboritong puntahan ng mga loko-loko mga contractors. Alam niyo to, tumatawa kayo ng ulo, especially dyan sa Bulacan, marami yan. Nag-raid na nga yung NBI niyan. Unfortunately, yung ginawa nilang raid, house-show lang. Matapos nilang raid, humingi na ng pera, and then umalis na. Ito ang nakakatakot dahil, Mr. Chair, especially mga earthquakes, di ba, pina-expect natin na pwede mangyari anytime. Pati sa mga kalsada rin, ito yung mga galing China, na mga, in fact, banang ito sa China, ito mga steel products. Alam niyo po ito, bakit hindi niyo po ito pinagre-raid? O bakit hindi niyo po ito pinapapasara? At patuloy pa rin po kayong nagiging parokyano ng mga steel mills na ito. Siguro sir, may tatanong ko yan sa aking mga kasamaan na nasa distrito, yung sinasabi niyong Bulacan District, o kaya sa Regional Director po ng Region 3 na nakakasakop nun. Dahil ngayon ko lang po din narinig yung NBI na ni-raid, na nag-raid or something. Ngayon ko lang po narinig. So, ibig sabihin ni NBI hindi gumawa ng coordination sa inyo to inform you na, hey, maraming mga steel mills sa buong bansa, kasama din yung Bulacan, i-raid namin dahil ito ay bilihan ng mga kontraktor ng DPWH na mga substandard materials. Sa opisina ko po, walang nagko-coordinate. Baka po sa opisina ni former Secretary Bonoan. Siguro, Mr. Chair, next time, invite din natin DPWH saka DTI. I mean yung DTI and NBI. Yes, I think we will do that.